Maraming mga Pinoy ang laging kulang sa pera kahit na todo-todo ang pagtatrabaho. Hindi dahil sa kulang sila sa swerte, kundi dahil sa mga pangit na habits nila araw-araw. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 habits ng mga Pinoy na nakapipigil sa kanilang financial growth at ano ang mindset ng mga mayayaman kaya patuloy na nag-i-improve ang buhay nila financially. Number 1, watching too much TV and social media. Maraming mga Pinoy na tuwing may free time ay nanonood ng TV o social media na karaniwan naman ng mga pinapanood ay about sa entertainment, prank, chismis, celebrity drama, walang valuing mga content. Na yung time sana na ginugol nila para sa mga walang value na content ay ginamit na lang sana sa pag-i-invest sa panibagong kaalaman, pag-create ng panibagong skills o pagkakaroon ng mga side hustle. Napakaraming nasasayang ng mga Pinoy. Yung mga mayayaman, karaniwan sa kanila, they create content, they create business, they create side hustle, o di kaya they learn online. Ikaw, ginagamit mo bang oras mo para sa progress o para lang sa distraction? Number 2, poor nutrition and fast food habits. Karaniwan sa mga Pinoy, napakahilig sa fast food. Siyempre, masarap na, mura pa. Napakabilis pang gawin. Kaya naman, karaniwan sa mga Pinoy ay punong-puno ng napakaraming mga sakit. At dahil nga ang mga fast food ay napakababa ng energy na nabibigay nito sa tao, dahil nga low energy, productivity ay low din. Ang mga mayayaman, patuloy sila nag-i-invest sa kanilang health. Karaniwan sa kanila, nag-i-invest pa sa gym membership, mga healthy food, supplements. Siyempre, para sa kanila, healthy body is equals to productive mind is equals to more money potential. Number 3, buying cheap stuff. Maraming mga Pinoy, basta sale. Talaga naman, kahit napakahaba ng pila, kahit napakarami ng tao, makipagsisiksikan siya doon, makabili lang siya. Akala niya nakamura siya, pero ang totoo, gumastos lang talaga siya. Bakit? Kasi naman, for the sake of makamura, bibilhin niya kahit hindi naman niya kailangan. Ang mga mayayaman, gumagastos din naman sila, pero karaniwan, gumagastos sila ng kailangan at nagpapalago sa sarili nila. They spend on tools, book, skills, investment that grow income, at marami pang iba. Ang lesson, spend smart, invest in yourself first. Number 4, waking up late. Tandaan, late risers means late mo rin masisimulan ng araw mo. Many Pinoys underestimate morning routines. Yung mga successful na tao, they wake up early. Bakit? Para sa planning, learning, and hustling. Literal na, time is money. Pero syempre, yung mga graveyard shift o yung mga panggabi, ang gagawin nyo lang, babaliktarin nyo lang yung shift ng mga pangkaraniwan. So, ganun pa rin ang concept. Basta, you wake up early kaysa doon sa nakasanayan mo para meron ka pang panahon sa paghahanda sa buong araw mo. Number 5, overly invested in sports. Alam nyo, hindi naman mali ang sports. Okay lang yon. Pero kapag kasobra na ang pag-invest natin sa sports, ay nagiging spectator ka na lang sa life. Ang mga mayayaman, they participate actively. They have side hustles, business, and learnings. Don't just watch others win. Kailangan manalo ka rin sa buhay. Number 6, poor personal hygiene and presentation. Remember, good hygiene is equals to trust plus opportunities. Poor hygiene is equals to lost chances and bad impression. Rich people understand appearance and social presence matter, lalo na sa career at business. Kaya naman, ayusin mo din ang sarili mo. Number 7, no savings and bad money habits. Marami sa mga Pinoy, gastos muna bago kumita. At dahil nga karaniwan ay walang mga savings, walang insurance, kaya pagka nagka-emergency, utang o pawn shop agad. Ang mga mayayaman, they save first, then invest, at sinisiguro nilang naka-insure lahat ng kanilang mga assets. Kaya naman, meron silang safety at opportunity. Number 8,
blaming others, and no accountability. Marami talagang mga Pinoy laging sinisisi ang ibang tao sa kanilang mga pagkakamali. Kesyo si ganito, kesyo si ganon. Kung sino-sino ang pinagtuturo. Rich people take responsibility, analyze mistakes, and improve. Control what you can, change what you can. Number 9, surrounding yourself with negative influences. Close friends or family na laging negative, nakakalimit ng growth natin yan. Na para bang sila mismo nakapagbabago ng ating mindset na dapat optimistic at positive tayo ay nagiging pessimistic o nagiging negative thinker tayo. Yung rich mindset, humahanap ng mga mentor at mga inspiring na mga friends. Tandaan, your network is your net worth. Number 10, not following through or taking action. Marami sa atin, may idea naman, pero hindi tinatapos o hindi pinapalago at yung iba hindi talaga sinisimulan. Rich people, consistent action plus feedback plus improvement. Dreams are nothing without execution. Kumbaga, ang mga mayayaman, talaga namang hindi nila hinahantay yung perpektong pagkakataon. Gumagawa agad sila at tinahayaan nilang sarili na magkamali at patuloy na ini-improve sa bawat pagkakamali. Hindi ito panlalait ha. Lahat tayo may chance mag-improve. Lahat tayo may chance na maguhin ang buhay natin. Kaya naman, kung sa 10 ito ay meron kang habits na nandito, i-comment mo naman sa baba kung anin dito sa mga habits na to yung gusto mo nang baguhin at gusto mo nang mawala sa buhay mo. Pwede mo rin itong i-share sa kaibigan mo para sabay na din kayong magbago. Remember, small changes today is equals to malaking difference bukas. Let's learn, reflect, and grow together.